Alam niyo mga kaibigan, hindi po madali ang mag-YouTube. Hindi po madali ang maging vlogger. Para kang siraulo na nagsasalitang mag-isa. Minsan lumalakad ka sa kalye, gumaganong ka ng camera. So hindi po madali. Para kang siraulo. Kaya nga po, suportahan natin sila dahil ginagawa nila yon dahil gusto nila tayong i-entertain, gusto nila tayong i-inform at kung ano-ano pa. Mga katribo, mga kaibigan, aloha from Hawaii. Mabilis ang video lang ito kasi magbe-break ako. Nagtatrabaho ako ngayon dito sa farm. So, hello ulit mga kaibigan. Yan ang sabi ko, mabilis ang video lang ito habang naka-break tayo. Nagpupuisong kasi ako ngayon dito sa farm natin. Ayan o. Dahil yung mga damo lumaki na ng masyado. Ayan. Dito ako sa pinakamataas na parte ng farm. Ayan, gumawa ako dito ng parang pinagpapahingahan ko. Habang nagpapahinga, dito ako nagme-merinda, dito ako umuupo. So, pasensya na kayo kung nabubulol-bulol ang Tagalog ko dahil hindi naman kasi ako Tagalog talaga. Ilocano ako, Ilocano Igorot ako. Pero hindi yun ang topic natin ngayon. Meron lang akong topic na gustong itakol ngayon. Ang paksain ko ngayon mga kaibigan ay tungkol sa mga kababayan nating Pilipino na YouTuber. Lalong-lalo na po yung mga maliliit na YouTuber. Bakit nga ba natin kailangang suportahan ang mga Pilipinong YouTuber? Alam nyo mga kaibigan, sa panonood ko ng mga sari-saring mga vlog ng mga Pilipino YouTuber, nakita ko at napagtanto ko na kailangan talaga nating suportahan, tulungan ang mga kababayan natin na nag-YouTube. Bakit natin kailangan suportahan ang mga Filipino YouTubers? Number 1, alam natin na napakalaking unemployment rate sa ating bansa. Maraming walang trabaho. Kaya maraming nakaisip na mag-YouTube. Dahil hindi naman maipagkakaila kung magiging successful ang YouTube nila. Meron talagang pera dito sa YouTube. Sa bagay, iba-iba ang dahilan kung bakit ang mga kapwa nating Filipino ay nag-YouTube. Una, meron dyan gustong sumikat siguro. Meron dyan gustong kumita. At meron ding gustong mag-post lang at mailahad ang kanyang damdamin, ang kanyang nasaloobin, at nagiging parang gateway lang niya yung YouTube o social media. Meron ding dahil passion niya, na tulad ko, kasi dating trabaho ko sa Pilipinas noon, nagbibideo talaga ako ng mga kasal, dati akong photographer. Kaya nung nandito na ako sa Hawaii, ipinagpatuloy ko pa rin yung passion ko sa pag-photography, pagbibideo, kahit nung wala pa yung YouTube. Kaya naisip ko, bakit hindi ako gumawa rin ng YouTube channel ko? Pero hindi yung ang paksain natin. Ang unang-una, kung bakit natin sila tutulungan. Ang ibinabayad sa kanila ay hindi galing sa Pilipinas, kundi galing sa US. Galing sa YouTube mismo. Napakalaki ang unemployment rate ng bansa natin. Kung magiging successful ang YouTube ng mga kababayan natin ito, at mamonetize sila, hindi ba napakalaking tulong sa kanila at sa bansa din natin? So, bakit natin ipagkakait ang suporta natin? Total nanonood din naman tayo ng mga ibang shows, ng ibang mga palabas sa YouTube. Sinusuportahan natin ang mga dambuhalang channels katulad ng America's Got Talent, American Idol, Britain's Got Talent, at kung ano-ano pa. Bakit hindi natin suportahan yung mga kapwa nating Pilipino na nag-YouTube upang makatulong tayo sa gobyerno, kahit kunti man lang maibsan yung
unemployment rate ng ating bansa. Alam naman natin wala tayong mapasok ang trabaho sa ngayon dahil pandemic na. Alam niyo mga kaibigan, sa pagliliwaliw ko sa mundo ng YouTube, napatunayan ko na ang bayanihan sa ating mga Pilipino ay buhay na buhay pa rin. Kahit nagkaiba-iba ang mga pananaw natin sa buhay, mga relihiyon natin sa buhay, mga kinakaanibang partido natin sa politika sa buhay, hindi maipagkakaila na nagdadamayan pa rin ang mga Pilipino. Nagdadamayan pa rin ang mga kababayan natin. At ito ang buod ng aking vlog na ito, kung bakit kailangan natin suportahan ang ating mga kababayan na nag-YouTube. Una, alam natin na napakalaki ang unemployment rate ng ating bansa. Maraming nawalan ng trabaho, maraming dati naman talagang walang trabaho, kaya nga umaalis ang mga kababayan natin at nagiging OFW. Nagpapaalila nga yung iba sa ibang bansa kahit labag sa kanilang kalooban, kasi wala tayong magawa, walang magawa ang gobyerno. Kaya lalo ngayong nagka-pandemic, na lockdown sa kanilang mga bahay ang mga tao, na quarantine sila. Kaya yan ang alam kong dahilan kung bakit biglang dumami ang mga kababayan natin na nag-YouTube ngayong 2020. At dulot po ng pandemic na ito, maraming kababayan natin ang nahirapan. Pero kung nanonood kayo sa YouTube, siguro napatunayan nyo din na buhay pa rin ang bayanihan system sa ating bayan. Dahil napakadami pong mga YouTuber, maliliit at malalaking YouTuber, na to the rescue po sa ating mga kababayan. Nagbigay sila ng mga pagkain, ng iba pang mga pangangailangan. Yung iba nga nagpatayo kahit bahay. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa sa atin, sa mga makakapanood nito, na sana suportahan natin ang mga kababayan natin ng YouTuber, lalong lalo na yung mga small YouTuber, dahil kasama po sa hikain nila na tulungan po ang ating mga kababayan. Sa mga nagtataka at hindi nakakaintindi siguro sa nais kong ipabatid sa inyo, ito po ang mga ilan sa mga kababayan nating YouTuber na tumutulong sa ating kababayan. Number 1 po sa ating listahan ay si Bal Santos Matubang. Kung hindi pa po ninyo napapanood, manood kayo sa kanyang video at makita nyo kung gaano kalawak at kalaki ang tulong na nagagawa niya sa mga kababayan natin doon sa Bicol. Nagpapagawa po ng mga bahay, nagbibigay ng mga relief goods, mga bigas, dilata at kung ano-ano pa, lalong lalo na sa mga matatanda, dahil ang programa niya sa radyo na Lingap sa Mahihirap ay para po talaga sa mga naghihikaw sa buhay. Ang pangalawa po sa ating listahan ay si Tikram. Alam nyo si Tikram, sa pagkaalam ko last year lang ito nag YouTube pero napakabilis ng paglago ng kanyang YouTube channel. Tumutulong siya sa mga mahihirap, mga kapuspalad, at yung mga nakalimutan na ng mga kanilang mga pamilya at kung ano-ano pa. Ito lagi kong pinapanood. Pag naiiyak si Tikram nga naluluhan na rin ako Genuine ang kanyang pagtulong. At hindi yung gawa-gawa lamang dahil nasa harap siya ng camera. Ang pangatlo po sa ating listahan ay isang vlogger na nandito sa US. Parang gumawa siya ng team, at yung team niya na yun ang pumupunta sa mga tinutulungan niya. Ang pangalan po ng kanyang YouTube ay Mark Noherman, at itong taong ito tumutulong siya noon pang 2006 ayon sa kanya. Kaya lang nagkaroon lang siya ng YouTube channel noong 2015. Noong 2015 lang niya
inilagay sa YouTube yung mga tinutulungan niya. Ang susunod po ay si Japper Sniper. Alam nyo itong taong ito, masayahin at laging nagpapatawa. Isang driver ito, pero sa pagkaalam ko nag-resign na. Tumutulong siya sa mga kabarangay niya, sa mga kababayan niya sa Nasugbu, Batangas. At napakarami na rin po siyang tinulungan ng mga small YouTubers na mapalago ang kanilang mga YouTube channel. Ang isa pang tumutulong na YouTuber ay si Archie Hilario. Panoorin nyo din ang mga video niya. Napakarami rin siyang tinutulungan at may team din siya. Pumupunta sila kahit sa malalayo. Nilalakad nila papunta sa bundok o kung saan saan man. Ang isa pa, itong babaeng ito na tumutulong sa kanyang bayan. Sa pagkaalam ko, taga Laguna ito. Isa itong mayaman na galing din sa hirap. Pero napakalaki din po ang nagagawa niyang tulong sa mga kababayan niya sa Calamba. Panoorin niyo rin ito at napakarami niyang tutulungan, lalong-lalo na nung kasagsagan pa ng pandemic. Namimigay po ng napakaraming bigas. Sorry, it's DJ. Marami rin pong iba, katulad ni Alindog TV. Ito isang katrabaho yata ni Val Santos Matubang din. Tumutulong din ng magpagawa ng bahay at kung ano-ano pang tulong binibigay sa kanyang mga napupuntahan. Yan. Ang susunod si Rene Usi. Ito pong taong ito ay putol po ang kanyang isang paa. Pero kahit sa bundok man, nakakarating siya upang ipaabot lamang ang kanyang tulong doon sa mga taong gusto niyang tulungan. Marami pang iba katulad ni Pogong Biyahero at Jojo Albasan. Alam niyo itong si Jojo Albasan, nagustuhan ko rin ang estilo nito sa pag-YouTube kasi nagpupunta siya doon sa mga lansangan, ginugupitan niya yung mga homeless, pinapaliguan, binibilan ng damit, pinapakain. Kaya itong si Jojo Albasan ay kailangan nating tulungan din upang mas marami pa siyang matulungan. So lahat ng mga binanggit kong ito at marami pang iba na tumutulong na hindi ko nabanggit, paki-comment nyo na lang dito sa baba. Dahil alam ko napakaraming tumutulong na hindi ko pa kilala, hindi ko pa naaabot ang mga channel nila. O kaya kung meron man tayong nakaligtaan, paki-comment nyo sa baba. Dahil ang mga YouTuber na ito ay talagang napakalaking bagay ang ginagawa nila sa ating lipunan. So lahat po sila, maliban siguro kay Calamba o Mrs. Nanaramid, lahat po sila ay nagagawa nilang tumulong dahil po sa mga tulong din natin. Sa mga pera ninyong pinapaabot ninyo sa kanila, kapag napanood nyo yung mga pinupost nilang video, tinutulungan ninyo sila. At kung ano man yung naitutulong ninyo, yun dinadagdagan nila sa kanilang sariling pera. At yan po mga kaibigan ang napakalaking dahilan kung bakit kailangan natin suportahan ang mga kababayan natin vloggers. Dahil ang mga hindi nagagawa ng ating mga opisyal sa bayan ay pinupunan po nila. Kung ako mambabatas, gusto ko mas mabuti pa nga sanang yung pork barrel ng mga congressman ibigay na sa kanila yung kalahati para itong mga vloggers na lang na ito ang magpaabot. Mas sigurado pang makakaabot sa mga tao yung pork barrel kung sa kanila ibigay na lang. Siguradong hindi mabubulsa o mas maliit ang tsansa na ibubulsa kasi pinapakita mismo sa pinapakita mismo sa YouTube, ito yung ibinigay mo, ito yung resibo. Hindi po ba napakaganda? Pero yung mga politiko natin, inuudit man sila ng kuwa, nako, alam na pati kuwa kinakasabot ng iba. So yun mga kaibigan, kaya hinihiling ko sa inyo na kung maaari suportahan natin ang mga kababayan natin YouTuber
dahil napakalaki po ang nagagawa nilang tulong, hindi lang po sa kanilang pamilya, hindi lang po sa kanilang kababayan na tinutulungan, kundi pati na rin po sa gobyerno natin. Dahil ang binabayad ng YouTube hindi naman galing sa gobyerno, hindi naman galing sa Pilipinas, kundi galing dito sa US, galing sa YouTube. So bakit natin ipagkakait? Tinutulungan nga natin yung mga ibang foreigner na nag-YouTube dahil pinapanood natin yung mga video nila. Gasino na lang yung pagpindot natin sa subscribe button at panonood sa kanila ding naghirapan nilang ginawang content. Sana i-share natin ang ating konting time sa kanila, panoorin natin, at sa pamamagitan po ng pagpapanood natin sa kanilang mga YouTube at pag-subscribe natin sa kanila ay mas lalawak pa ang kanilang pagtulong sa ating mga kababayan. At siyempre marami ding mga malalaking YouTuber na tumutulong sa ating mga kababayan, katulad ni na Idol Rapi Tulfo, si Dr. Willie Ong, at yung mga iba pang successful ng YouTuber sa ating bansa. So sana kung gaano natin sinuportahan yung mga nauna at successful na ito, suportahan din natin yung mga katulad ng mga binanggit ko na small YouTubers. Sa dami po kasi ng mga pwede nang mapanood sa YouTube, ay napakahirap nang mapansin ang mga kababayan nating small YouTuber. Hindi na katulad noon. Siyempre noon, kung halimbawa sasampu lang yung mga Pilipinong nag-YouTube, ngayon po ay milyon na siguro, o kaya daan-daang libo na. Kaya napakahirap. Pero sa pamamagitan po ng suporta ninyo, mga kababayan, total sinusuportahan din naman natin yung mga iba, pinapanood din natin yung mga iba, foreigner. Kung napansin nyo mga kaibigan, napakadaming foreigner sa Pilipinas na nag-YouTube, dahil alam nila na ang Pilipinas, na noon ay tinaguriang tax capital of the world, ay isa tayo sa mga nangunguna sa social media. Bukod sa pumupunta sila sa Pilipinas dahil marunong tayong mag-English, na uunawan natin yung salita nila, alam nila na sinusuportahan natin yung mga nag-YouTube na foreigner na po. Kaya kung yung mga foreigner na sumikat sa atin ay sinusuportahan natin, bakit hindi natin suportahan yung mga kababayan natin? So yun lang mga kaibigan, sana suportahan din niyo yung maliit na channel ko at ang YouTube channel ng aking asawa. Ang konsepto po ng YouTube channel ng aking misis ay tungkol sa pagluluto. So yun lang muna mga kaibigan, tulad ng hiling ko po sa inyo, sana suportahan natin yung mga kapwa natin Pilipino na YouTuber. I-subscribe natin sila at panoorin yung mga content na ginagawa nila upang makatulong tayo sa kanila at makatulong din sila sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Aloha and God bless. The dance we share beneath the stars above, and for